Encoded by BitsTV.com. 飞花起舞影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇曳，自如东航。潇洒如梦，今后。Paano ka nakaakyat? Ba't nandito ka? Yan nga rin ang tanong ko. Sabihin natin mahilig ako makialam. Ba't mo ako tinutulungan? Sino ka ba talaga? Ako ang nagligtas sa'yo. Ngunit kakailanganin mo yung pagbayaran pagdating ng tamang araw. Hindi ito patas! Nagsama ka ng tutulong sa'yo! Sino ka ba at bakit ka nakikialam? Hindi siya kabilang sa ating pangkat. Isa itong pandaraya. Tapos ka na! Payuan! Ba't mo yung ginawa sa kanya? Ang alam ko kasi, mayroon kang busilak na kalooban. Ang pagsubok na ito, nakataya ang ating mga buhay. Kung magiging mabuti ka, maaaring ikaw lang din ang mapahamak. Nauunawaan naman kita. Subalit mula tayo sa isang pangkat. Hindi mo siya kailangang patayin. Ikaw ang iniisip ko kaya ko yan ginawa sa kanya. Dapat maipanatili ko ang iyong kaligtasan. Pangangalagaan kita. Dahil ayaw ko na madungisan ang iyong pangalan. Ginagawa kong lahat ng to alang-alang sa'yo. Maaaring mali ang aking ginawa, ngunit yon ang nararapat. Alang-alang sa iyong kaligtasan. Halika na. Tapusin na natin to. Buti't nauunawaan mo na ako. Pinunong yan. Pula ang usok. Kaya ang ibig sabihin nun, si Yan Jinchen at Pei Yuan, nakapasa sila. Wala nakapasa. Si Binibining Pi ang kasama ni Pinunong yan sa kanilang pangkat. Hindi nakatakataka kung bakit mabilis silang nakatapos. Tayo na.
Pulang usok. Kaya ang ibig sabihin lamang noon, si Gao He at Chen Yunxie nakapasa sila. Magandang araw, Pinuno. Nagtagumpay po kami sa pagkuha ng kristal. Handa na po ulit kami. Jingchen, tiyak ka ba walang natamong pinsala ang iyong kasama? Salamat sa pag-aalala. Dahil kasama ko si Pinuno, wala po akong pinsala. Peiyuan, tiyak ka ba na ayos ka lang? Opo, Tiyo. Ayos lang ako. Babae! Ba't nariyan ka pa? Kunin mo na yung longgo. Iniligtas mo ko. Ano naman? Kinilig ka? Salamat. Ayun lang? Dapat may kapalit. Kumapit ka! Huwag kang bibitiw! Kaya mo lumangoy! Kaya ko!
Pinunong yan. Bughaw ang lumabas na usok. Kaya ang ibig sabihin lamang noon, si Wang Yuan at Su Chan Kai nakapasa sila. 5 na nga nakapapasa. Meron pang isa. Gaano katagal pa tayo maghihintay? Hindi na yun ganun katagal. Malapit nang mamatay ang apoy sa kandilang dragon. Ang sabi kanina ng pinuno, sa sandaling mamatay na ang apoy, tapos na ang pagsubok. Iyon ang tuntunin. Panukat lang ang dragon na kandila. Batay sa tuntunin, ang pinakamahalaga makuha ng kalahok ang longgo. Nakakabit sa longgo ang kristal na kinakailangan upang malampasan nila ang pagsubok. Ayun ang batayan ng kanilang pag-usad. Paano kung sakali magtagumpay nga sila sa pagkuha ng kristal, ngunit hindi sila nakarating bago mamatay ang apoy? Tungkol po riyan, susundin natin ang tuntunin na mula sa baul. Nagpakita na rin ang nagtataglay ng bato. Shifu di Fate yan. Sa huli. Mapapasa kamay mo pa rin ang 5 kaharian. Pinuno, tapos na po ang pagsubok. Ama, wala pa po si Fuyaw. Kung maaari. Mga kalahok, dito na nagtatapos ang ikalawang pagsubok. Tingnan nyo. Bandaron, may namumuo sa mga ulap. Kamanghamangan. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Namumuo sa wangis ng bahagharing dragon ang mga ulap. Mula rito, tiyak ako napakalaki nun. Marahil may malapit na dragon sa paligid kaya ganoon ang kanilang galaw. Hindi naman kaya ang tagapagmana ang tinutukoy mo ng dragon? Duda ako riyan. Dahil wala ang tagapagmana rito. Ngunit nakapagtataka. Kung merong kulay ng bahaghari, ibig sabihin malapit lang ang tagapagmana. Hindi ko inakalang marami kang alam tungkol sa kalangitan. Sa susunod, susubukan kong sumanggunis sa iyo. Patawad po. Paumanhin. Ama, Noong nagbalik kayo, bakit si Pei Yuan ang may tanga ng bolang kristal? habang pababa kami, ako po may dala ng payong na wala sa isip ko na kunin yung kristal. Nawala sa isip mo? Mabuti at kakampi mo si Pei Yuan. Kung hindi tiyak na ipinahiya ka na niya. Opo. Nakatakda kang makipag-isang dibdib sa kanya. Subalit bago mangyari yun, marami pang maaaring mangyari. Tanging ang mga taong hindi pinapalagpas ang pagkakataon, sila ang nagtatagumpay sa buhay. Nakuha mo? Opo. Ama, May nais ka bang sabihin? Ama, nais ko pong malaman kung si Fuyaw ay... Hanggang kailan mo ba aalalahanin ang babaeng yun? Nais ko lang malaman kung anong nangyari sa kanya.
Nahulog si Fuyao. Hindi pa siya nakikita. Walang may alam kung buhay pa siya. Jing Chen! Isa lang siyang hamak na tagapaglingkod. Kung hindi ka titigil sa pag-aalala sa kanya, ako na ang kikilos. At siya rin ang pananagutin ko. Nakuha mo. Opo, Ama. Tatlong araw na lumipas, wala siyang kinakain o iniinom. Wala siya ibang ginagawa kundi matulog lang. Tila mayroon siyang masamang panaginip na isang araw sumisigaw siya. Hindi kaya nahihibang na siya? Ulila siyang lumaki rito sa Shuanyo, kaya walang nag-aaruga sa kanya. Paano kaya kung iwanan niyo kami? Sige. Ngunit ipaalala ko lang sa inyo, mahina ang katawan ng batang yan, kaya kung may gagamitin ka na... Sino ka naman? Bakit narito na ako? Hindi mo naaalala? Ang naaalala ko, nasa gitna ako ng labanan sa pagsubok. Pagkatapos wala akong maalala. Maayos na ang iyong lagay. Kailangan mo lang magpahinga. Masakit ang aking ulo. Wala pa akong maalala. Tungkol dyan, hindi kita matutulungan. Fuyaw! Butit gising ka na. Maraming salamat, Ginoo. Fuyaw, makinig ka. Kung hindi dahil sa kanya, nakatitiyak ako, agaw buhay ka na ngayon. Hindi ko alam ang aking gagawin kung hindi ka nagkaroon ng malay. Masakit po ang aking ulo. Wala rin po akong maalala. Kung ganon, hindi mo na ako kilala. Kayo ay... Isipin mo mabuti. Ano? Talagang hindi mo na ako naalala? Tatang naman. Ay, mabuti Naalala naman. ko po Ang kayo. batang ito, puno ka ng kalokohan. Opo, Sige na, Tatang. mahiga ka na lang ulit. Mahiga ka. Pinuno! Natagpuan na ba siya? Opo, sa may lambak sa paanan ng bundok. Buhay pa siya. Tiningnan siya ni Ginoong Zong. Ligtas na siya. Bakit si Ginoong Zong ang tumingin sa kanya? Hindi po kami tiyak. Encoded by BitsTV.com. Nabalitaan ko na nawala ka raw kahapon. Buong araw kang hinahanap ng ating mga kawal. Nababagot na ako rito. Kaya nagtungo ako sa bundok.
Talaga? Kung ganun pala, dapat sumama ka na lang sa akin. Wala akong hilig sa mga labanan. Napakarahas nila. Sayang lang sa oras. Pagkakataon nito upang makilala mo pa ako. Wala ka rin namang ibang magagawa. Ilang araw pa tayo mananatili rito. Bukod doon, hindi pa rin magaling ang iyong pinsala. Kailangan mo pang magpagaling. Isang bagay pang nais ko sana, sumama ka sa akin upang makilala mo mga tao rito. Dahil magagamit mo sila sa inaharap. Kung iahambing natin ang Taiwan sa bangka, ikaw ang kapitan. Itinakdanan ng langit ang iyong magiging kapalaran. Sa iyo nakasalalay ang kasaganahan ng kaharian at ganun din ang kaligtasan nila. Kaya naman, dapat maging mapagmatsyag ka sa lahat na nangyayari sa iyong paligid. At huwag mong kalilimutan ang tungkulin na nakaakibat sa iyong katayuan. Kamahalan, ano po ang nakakatawa? Natatawa ako sa insekto. Tingnan mo. Hinaharangan ko siya. Kahit na saan, nakaharang ang daliri ko. Kamahalan, napansin ko na hindi mo pinakikinggan ang mga bagay na sinasabi ko sa'yo. Talaga bang nakalaan lang ang iyong isip sa iyong ninanais at sarili? O kaya nagpapanggap ka sa aking harapan dahil hindi ka nagtitiwala sa akin? Ministro, alam mo ba ang kwento ng bagong taon? May Ginoo. Nagtungo siya sa templo para makapagdasal. Kung meron kang hihilingin sa dambana, dapat 3 palo lang sa batingaw. Ang una, sa kasaganahan. Ang ikalawa naman, para sa kayamanan. Ang ikatlo, sa kalusugan. Ngunit naghangad pa ang Ginoo. Humigit siya sa 3. Ikinagulat yun ng monghe. Alam mo ba ang kanyang sinabi? Tatlong ulit mo lang maaaring paluin ang patingaw. Dahil ang ika-4, magpapasawalang bisa sa mga nauna. Tama. Ay yung Ginoo, dahil sa kasakiman, hindi nakapagpigil. 4 na ulit niya itong ginawa. Nasayang ang kanyang hiling. Kamahalan, ano ba ang iyong nais na sabihin? Punong ministro, kahit ako, hindi ko tatangkain ang kanyang ginawa. Bukod doon, wala naman akong dahilan. Dahil nariyan ka. Kahit isa akong daga na may kakayahang lumipad, hindi ako magtatangkang lumipad. Kahit nakalalangoy, hindi ako tatawid ng ilog. Nabanggit mo sa akin, mayroong napupusuan na taga-Silvia ang kamahalan. Ayun na ba siya? Opo. Yun yan. Po. Nais ko sanang manmanan mo ang kamahalan dahil ayaw kong maisahan niya tayo. Opo. Mahusay kang magpanggap. Nagulat ako ron. Ba't ginawa mo yun sa harap nila? May nais sana akong itanong sa'yo. Tungkol saan naman? Nais kong malaman, nung araw ng paligsahan, ikaw ba ang tumulong sa akin? Umamin ka. Bakit sa iyong palagay? Lalabas ako upang tumulong? Ako ang papalit sa hari natin. Talaga bang hindi ikaw yon? Nitong nakaraan kasi, palagi kang nasa aking panaginip. Kasama raw kitang nakikipaglaban. Hindi ako mahilig makialam sa buhay ng ibang tao. Bukod doon, nasa bundok ako noong isang araw. Isang bagay pa. Bakit naman kita tutulungan? Pinasok ba ng tubig ang ulo mo nung nahulog ka sa lawa? Ikaw ang may tubig sa utak mo.
Palagi ka na lang kasing nasa aking mga panaginip. Kaya nais kitang makausap. Napanaginipan mo ako? Meron ka bang pagtingin sa akin? Bitiwan mo ako, nahihibang ka na! Kung ganon, bakit napapanaginipan mo ko? Merong nakikinig sa atin. Huwag ka maingay. Maliwanag pa. Bumitaw ka! Bitaw sabi! Tumahimik ka. Sabi ng... Tahimik lang. Tulungan niyo ako! Ikaw? Sumigaw ka. Yung mga bantay, iisipin nilang may nangyayari sa atin dito. Bumitaw ka kung hindi! Ikaw ang nagkusang magtungo dito, hindi ba? Nakita ka na isang pulong ministro. Dumating ka at kinulit ako. Isa pa, kakailanganin mo ang aking tulong. Sige, sabihin nating nahulog ako sa lawa. Pagkatapos wala akong maalala. Ngunit maliwanag na nakita kita. Kapag hindi ka pa tumigil, makakarating sa iba na naroon ka. Ikaw na nga ang aking tinulungan. Ganyan pang igaganti mo sa kabutihang ipinakita ko? Ano? Nasa kamay mo ang kapalaran mo. Tiyak magiging masaya to. Ama. Ang lahat ng mga namayapang kalahok sa ikalawang pagsubok, wala na ang kanilang mga pangalan. Wala nang makaaalala na nabuhay sila sa mundo. Ama, patay na po sila. Bakit kailangan pa ninyong gawin yan? Hindi ba kalabisan na yan? Isipin mo na lang kung anong sasabihin ng ating mga ninuno. Taliwas sa inyong ginagawa. Mali ka. Ginawa nila ang lahat upang marating natin ang tinatamasa nating tagumpay at pamamayagpag. Kung magiging mabait ako sa mga talunan, sinayang natin ang kanilang sakripisyo. Higit tayong nakaaangat sa ibang kasamahan natin dahil pinili ng ating mga ninuno noon na maging matapang. Tandaan mo, hindi ang pagiging malupit ang pinakamasamang bagay sa ating mundo. Kung hindi mo kayang tanggapin ang iyong tungkulin, daig mo pa ang pinakamasamang nilalang. Ipakakasal kita kay Peiwan. Hayaan kitang umalis dito. Kaya tanggapin mo na lang ang mga ibinibigay ko sa'yo. Ayaw kong matulad ka sa mga pangalan na tinanggal ko kanina lang. Ang nais ko, mapabilang ka sa mga pangalan na nakalagay dito. Kaya anak, dapat magpakitang gilas ka sa susunod na pagsubok. Si Chijen, tuso siya at napakalupit. Maaring tahimik lang ang prinsipe, subalit maaaring nagpapanggap lang siya. Hindi pa tayo nakatitiyak sa hinaharap, kaya kailangan natin ng lubos na pag-iingat. Tungkol naman kay Fuyao, kung hindi siya papalarin, matutulad siya sa mga kalahok na wala nakaalala. Pinaalalahanan kita. Ikaw lamang ang makakatulong sa iyong sarili. Huwag mo akong bibiguin. Hinahangad ko lang mapabuti ang iyong buhay.
Opo, Ama. Kung pagbabatayan ko ang mga piyesa rito, ayaw mo sa kulay puti. Malalim na ang gabi. Bakit narito ka? May nais akong malaman. Ano pala yung lunas na ibinigay mo sa kanya? Wala siyang maalala, tila may binura ka sa kanyang mga alaala. Ginamot ko lang siya. Wala akong ginawa sa kanyang ulo. Wala kang ginamit na lunas? Bigyan pansin mo ang laro. Natatalo ka. Tama ka naman. Ha? Bakit wala siyang maalala? Hindi ko nakita. Ulit na. Isa pang laban. Lumilipad ang isip mo. Walang silbi ang pag-ulit. Bakit nag-aalala ka para sa isang tagapagsilbi? Umamin ka. Nahulog ang loob mo sa kanya? Meron akong panlunas. Nakabubura ng mga alaala at gugulo sa isip ng tao. Ibigay mo yun sa kanya kung ayaw mo masira ang iyong balak. Totoo ba ang iyong sinasabi? Ikaw na lang ang gumamit nun. Bakit? Natatakot ka ba? May sarili akong balak. Huwag mo akong pakialaman. Subalit paaalalahanan kita. Huwag kang titigil nang dahil sa dalagang yon. Encoded by BitsTV.com. Mukhang hindi ganun kanina. Dito ang panggato. Matapon yan. Pakiabot naman yung panggato. Hugos nun. Ako na ang bahala. Nasaan naman Salamat sa yung tulong. ko? Pasensya na. Naku, lagot ako Itapatong ito ko eh. muna to rito, ha? May kukunin lang ako. Na sigurong gulay to, no? Puyat ka ba? Bakit narito ako? Hindi ko rin alam. Basta nitong nakaraan kung saan sa ka na lagi nakakatulog. Ano yun? Sa totoo lang, Hmm? hindi kasi ako nakatitiyak kung may gumawa sa akin ito. Ha? Gabi-gabi, kapag natutulog ako, may nagdadala sa akin sa ibang lugar. Hindi ko alam kung sino, ngunit pagising ko sa umaga, masakit na ang aking katawan. Nakakatakot naman. Mabuti pa, Fuyaw. Bumalik ka na lang ulit sa pagtulog. Babantayan kita habang natutulog ka. Kung may dudukot sa'yo, akong bahala sa kanila. Tumigil ka. Paano mo ako ipagtatanggol? Sige, hindi na nga. Magpahinga ka na nga lang. Inaantok pa nga ako. Tutulog muna ako. Sige, babantayan kita rito. Huwag kang mag-alala. Narinig ba ninyo? Tila sinasapian daw si Fuyaw. Kung saan na lang daw siya nagigising. Ang sabi ng iba, maaaring may nakita siyang kakaiba nung nahulog siya sa lawa. Bukod pa ron, kung ano-ano kanya sinasabi, tila nahihibang na siya.
Kamangha-mangha ang iyong sinabi. Hindi na biro ang nangyayari. Kung saan-saan na nga ako nagigising, tapos nasusugatan pa ako. Mabuti na yun. Ang mahalaga, buhay ka pa rin. Ngunit ayaw ko pa rin namang masugatan. Nakatitiya ka ba nagagana to? Ayaw ko bakit? pa rin maniwala. Mamaya paglabas mo, isara mo ang mga bintana, ikadena mong pinto. Ano? Seryoso ka ba? Bahala na nga. Tiyak ka ba? Diyan ka na. Mahigpit na. Ayos ka lang? Merong dumudukot sa akin upang magsanay ako. Anong mahalagang bagay ba ang iyong tinutukoy? Pinuno, nawawala pong isa sa mga kristal. Tingnan nyo. Ayan ang kinalalagyan ng nawawalang kristal. Ngunit bakit po ito naroon? Ang pangkat ng Xuanyo.